ba na first time ever dito sa Manganize ng Hero Nation Season 2, magkikilala at makakasama natin ang tatlo sa pinaka-importanting tao behind this phenomenal Filipino comic magazine, Culture Crash. Nagsimula yun, bali, usapan lang, trip-trip ng magkakaibigan. Nakilala ko si Mr. Gio Beltran. Siya yung artist ng Solstice Butterfly. Isa ring story dun sa Culture Crash. Yung initial idea was culture shock. Nung time na yon hand-drawn pa lang siya, pati yung colors, hand-painted siya. Unfortunately, nung time since graduating kami, wala kaming time gumawa ng comics. So, natigil yung production niya. Nag-agree na lang kami na after college na lang, after graduation, magkikita-kita kami uli. Tapos gagawin na namin yung comics properly. Second time around, na-pick up namin si Taga-Ilog. Bagong graduate lang ako noon. Tapos si James, yung publisher ng Culture Crash, naghahanap ng additional artist. Nagilap nila ako doon sa College of Fine Arts sa UP. May lumabas na mga comics din, medyo na-inspire kami. Tsaka actually nagkaroon ng resurgence ng anime. Nag-isip talaga rin ako, mas connected ang Pinoy sa anime. Mas nakaka-relate tayo sa mga kwento para siyang cartoon telenovelas. Iniisip namin, let's do something different. Dapat Filipino yung language. Gusto ko digitally printed, pero gusto ko nakatagalog siya. Anthology package ng traditional Filipino comics. Dapat meron tungkol sa kwento na nakaka-relate yung Filipino lang. We are making the comic book for Filipinos, by Filipinos, pero at a quality unheard of at the time. We rolled the dice and then we went out with Culture Crash. It's like a crash of cultures. It's not just about being Filipino, being influenced by anime or Americans. It was what I thought really embodied what Filipinos are. We are basically a crash of cultures. We are a mix of 300 years of Spanish influence, American colonization, Japanese colonization, all the other mishmash right now of cultures that we have. Nung una, medyo apprehensive sila dun sa Culture Crash. Nasanay yung mga tao na English format. Kami pa lang nung time na yung naglabas na Tagalog. May dalawang kampo na nangyari nung lumabas kami. Nung time na yon, naging parang issue din yung bakit mo tatawagin Filipino comics yung Culture Crash dahil ang art niya is hindi naman Filipino. Yun yung isang kampo. Yung isang kampo naman siguro yun yung younger generation. Accepted naman nila, masaya naman sila dun sa kwento. Siguro kasi yun na yung kinalakihan nila . Eventually, nag-warm up naman yung audience and nagustuhan na rin ng mga tao yung Culture Crash. Ang tingin ng fans sa amin, parang anime rin kami. Taga-Ilog yung tawag sa akin. Naghahanap lang ako ng pen name. Taga-Pasig din naman ako. So, medyo pasok pa rin. Based yung si Taga-Ilog sa isang Street Fighter character na si Vega with claws and everything. Except yung imbis na mask, pale yung gamit. Nag-organize dating Culture Crash ng 2 conventions. Naging medyo pivotal pagdating sa indie scene. Time na nag-start magkaroon ng maraming indie comics. Basically, sa pag-drawing ng eyes, pagdating sa anime, siguro ang magandang focus na umpisahan natin is yung pag-drawing ng iris. For me, yung sa comics na ginagawa ko, yung ginagamit kong mata for my lead character, is Dante, ay mas slender na eyes. Mas malapit siya sa western style ng paggawa. Iba-iba rin yung anime na style na mata na makikita natin. May mga as simple as kunyari sa Dragon Ball, nung 90s lalo, simple lang na as easy as yung parang mga emoticons natin ngayon na nakikita. Sa shoujo, mas expressive yung ginagawa nating mga eyes and usually bigger. Dating naman sa paggawa ng kasi yung facial structure natin sa importante yun sa paggawa ng mata . Pero yung sa mata muna, gagawa tayo ng isang kalaban na character. Nabitin naman ako doon.
But at least we learned a lot from these three comic geniuses, and finally, nakilala na rin natin ang napaka-mysterious na si Taga Ilog. At tuloy-tuloy ang kwentuhan sa next episode ng Manganized.